Sa iyong kapangyarihan nilikha ba ng isang gintong guya o golden calf, nagawa din po nila. Sa sobrang pagkadismaya at galit ni Moses na nadatnan niya mga Israelita na nagsamba ng gintong guya, na ibagsak niya ang tablet o yung gawa sa lapis na suli na kung saan nakasulat ang 10 commandments. At dahil dito, si Moses ay binigyan ng kautusan muli ng Abay Hawa. And I'd like to read in verse 34 and in chapter 34 verse 1. I'm using the easy to read version. Then Abay Hawa said unto Moses, make 2 more stone tablets like the first 2 that were broken. I will write the same words on these stones that were written on the first 2 stones. So the same words, the same commandments ang isusulat niya. Be ready tomorrow morning, come up on Mount Sinai, stand before me there on the top of the mountain. No one will be allowed to come with you. No one should even be seen anywhere on the mountain. Even your herds of animals or flocks of sheep will not be allowed to eat grass at the bottom of the mountain. So ang sinabi isulat yung first, pero may dinagdag 34. Listen carefully, my dear mga kapatid sa kingdom. It says, celebrate the festival of unleavened bread for 7 days. Eat the bread made without yeast, as I commanded you before. Do this during the month I have chosen, the month of Abib, because that is the month you came out of Egypt. Ulitin natin, nung nabasag ang tablet of stone, which tells us yung major commandments recorded in Exodus chapter 20. When Abba Yahweh rewrite the commandments written on that stones with additional commandments which we can find it now. Ang sinasabi sa major commandments na ito na i-celebrate ang kapistahan ng Feast of Unleavened Bread recorded on verse 18. So the question is, does the commandments of celebrating the Feast of Unleavened Bread a major commandments of Abba Yahweh? What is your answer? Ano ang sagot? Yes! It is true that this is a major commandments. Kasi yung nauna, nawala, nasira, nilirite ni Abba, may dagdag siya na commandments. At ang major commandments na ito, sino sa buong mundo ang sumunod nito? Mayroon! Ang kingdom of Yahweh ang sumunod nito. At tayo ay sumunod sa commandments na ito. Dahil ito yung major commandments, sa tingin nyo ba ang ating Abba Yahweh ay natutuwa sa atin? Ang ating Abba Yahweh, kapatid, ay nakatunghay sa atin sa mga oras na ito. Na kung saan ang kanyang pangalan ay tinatawag at ay naghandog sa kanyang pangalan, naririyan siya. Ang presensya ng Abba Yahweh ay nasa oras sa atin sa mga oras na ito. Dahil tayo po ay sumunod. I just want to make my message very brief because there are other kahans that can say a message with you. Tunay nga po na tayo po sa panahon natin ngayon ang mga pinili dahil tayo lang po ang sumunod. As I have said before, are following what is written in Exodus 34. Kasi kapag ito ay binasa nila, lahat na madalubhasa puno dyan sa Biblia at dalubhasa puno sa kautusan at mga Bible scholars, question, why are you not discussing Exodus 34? Simply because you will know that you are not obeying the commandments of Abba Yahweh, because you prepare to do the will of your Jesus Christ rather than doing the will of Abba Yahweh. Maraming salamat po mga kapatid. Happy Feast of Unleavened Bread sa ating lahat. Hallelujah, Abba Yahweh! Yada! I'd like to call on Miss Speaker. Kita sa target na aking mga mata. Kahan yun, ngunit Thank you.
Salamat po. Brief lang na kasi kaya nagsalita ko 2 minutes and 59 seconds. Mapagpalang umaga po mga kapatid and happy first day of the Feast of Unleavened Bread. Nagpapaka po talaga ako mga kapatid kay Kahan Alex. Ako ang pinakamaliit, ako kaagad ang makikita niya. Oh, yan ang advantage ng maliliit mga kapatid na kay biro lang. Nakakatuwa dahil narito naman tayo muli. At tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Time flies, di ba? Ang bilis ng panahon. Nakailan na ba tayong celebration ng Feast of Unleavened ay dinadaos o sineselebrate dahil sa bukas sa ating mga puso't diwa at isipan ang ating pagsunod sa ating dakilang abayhawa sa kanyang mga kautusan. Dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, tayo po ay tumatalima at sumusunod sa mga utos na ito. Ito po ay isa sa mga kautusan at alam naman po natin na napakarami po ang Kanyang mga kautusan. Okay? Bilang aking word of encouragement sa inyo mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Feast of Unleavened Bread, ito'y paalala sa atin ng malalim na kahulugan ng pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ng may kabanalan at katuwiran. Gaya ng pag-alis ng pampaalsa sa tinapay, tinatawagan din tayo ng ating nag-iisang hari na siya ring ating tanging tagapagligtas na alisin ang anumang pampaalsa sa ating buhay. Mga maling asal, mapanirang pag-iisip, at masasamang gawi na nagpapahiwalay sa atin sa Kanya. Tandaan po natin yung mga kapatid ha. Sa araw-araw nating pamumuhay, magandang pagsasanay ang pagsusuri ng ating mga puso at isipan upang mapanatili itong malinis at tapat sa harap ng ating may likha. Ang kapistahan ito ay hindi lamang alaala ng takot, galit, inggit, o kawalan ng pagpapatawad. Hey vlog, welcome to my guys. Ang Feast of Unleavened Bread ay paalala na may kapangyarihan sa ating may likha na tayo'y baguhin at bigyan ng bagong simula. Ito hindi lamang sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, kundi sa pamamagitan ng puso na walang pagpapaimbabaw. Tapat, payak, at puspos ng pag-ibig. Gamitin natin ang kapistahan ito bilang inspirasyon upang mamuhay araw-araw mo ang sansinukob ng buong pagmamahal at katwirang wagas at dalisay hindi maraw ng kahit sino mang nilalang. Ang lalim ng iyong isip at kadakilaan, mga bituin at planetang kay gagandang pagmasdan, tanglaw sa langit at tirahan ng iyong mga nilikha. Puno